Kinumpirma ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson na totoo ang nag-leak na draft report ng komite kaugnay sa flood control scandal. Sa naturang draft report, inirekomenda ng kasuhan sina Senator Joel Villanueva, Chis Escudero at Jingo Estrada. Pati sina dating Senador Bong Revilla, dating Caloocan 2nd District Representative Mitch Cahayon Uy at dating ako Bicol Party List Representative Saldico. Dati na itinanggi ng 6 na nabanggit na sangkot sila sa katiwalian sa flood control projects. For further investigation naman, ang rekomendasyon para kay dating House Speaker Martin Romualdez ay kay Lacson, 11 pirma ang kailangan para maging opisyal ang committee report at para talakayin sa plenaryo. 7 na raw ang nakapirma noong una. Pero binawi raw ni na Senator J.B. Ernesto, Mig Zubiri at Win Gatchalian ang kanilang mga pirma sa draft dahil pag-aaralan muna raw muli ang report. Sabi ni Lacson, sakaling may magpanukala na tanggalin sa draft report ang rekomendasyong kasuhan ng mga nabanggit na personalidad, hindi siya papayag. We're recommending them to undergo preliminary investigation. Merong baseline na kung sino-sunod. Below that baseline, hindi ako papayag kasi nga it doesn't make sense na hindi ko i-recommend yung nangyayari na. Why would we go against what's already happening? Nagbitiw na bilang miyembro ng Kamara si ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap na idinadawit sa mga questionabling flood control project. Binasa sa plenaryo kahapon ang sulat tungkol sa kanyang pagbibitiw at walang binanggit na dahilan. Wala mang pahayag ang ACT-CIS Party List tungkol dito. Si Edvic ay kapatid ni Benguet Lone District Representative Eric Yap. Noong Oktubre, nang sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sangkot ang magkapatid na Yap sa mga questionabling flood control projects sa La Union. Fully paid na raw pero hindi pa tapos ang nasabing proyekto ng Silver Wolves na kumpanya ng dating pagmamay-ari ni Eric. Tumanggi ding umano si Edvic Yap na tumanggap si Edvic Yap ng 70 million pesos mula sa mag-asawang Sara at Curly Discaya. Noong Disyembre naman, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na kabilang ang mga ari-arian at bank account ng magkapatid na Yap sa pina-freeze ng Court of Appeals. Walang pahayag ang magkapatid na Yap kaugnay nito. Sa kanyang testimonya kaugnay sa flood control scandal, taong 2023 pa raw sinita ni Oriental Mindoro Governor Humerlito Dolor ang kontratista ng anyay substandard na dike project sa bayan ng Nauhan. Bahagi po ito ng bail hearing ng Sandigan Bayan 6th Division. May unang balita si Maki Pulido. Sa pagpapatuloy ng bail hearing sa Sandigan Bayan 6th Division ng mga taga-DPWH Mimaropa, kaugnay ng maanumalya umanong flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Nagharap si Oriental Mindoro Governor Humerlito Dolor ng pruweba kung bakit nila sinasabing substandard ang proyekto. Bahagi ng kanyang testimonya ang 4 na video clip ng kanilang pag-inspeksyon sa gumuhong bahagi ng road dike. 2 rito kasama si DPWH Secretary Vince Dizon at nakunan silang nagsukat ng sheet pile na 3 meters lang ang haba sa halip na 12 meters tulad ng nakasaad sa detailed engineering design. Sheet pile ang sumusuporta sa structural load o bigat ng road dike para hindi ito gumuho at hindi mauka sa ilalim kung mahampas ng malakas na agos ng tubig. Kung sinunod sana, ang laking tulong kasi ang nag-hold sa taas ay pundasyon. Kung matibay sana yung pagkakagawa sa ilalim, hindi gigiba yung taas. Noong 2023 pa raw ni-report sa kanya ng komunidad na maiksi masyado ang ginagamit na sheet pile. Hanggang ngayon daw, may mga gumuguho pa ring bahagi ng proyekto. Sa katunayan, noong December, bumagsak na naman. Sabi ni Governor Dolor, noong 2023 ay sinita na niya ang mga kontratista at pinagsabihan na ayusin ang pagpapagawa sa flood control project. Pero matapos ang malakas na pag-ulan noong July 2025 ay gumuho na ang ilang bahagi ng proyekto. Kasama sa mga akusado sa kaso ang mga pinaghahanap pa rin sina Zaldico at mga opisyal ng itinatag niyang construction company na SunWest. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Aprobado ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing 5 taon ang validity ng mga bagong rehistrong sasakyan. Binabalangkas na ng Department of Transportation ang panuntunan tungkol dito. Ang unang balita mula kay Dano Tingkungko. Sa kasalukuyan, 3 taon valid ang rehistro sa isang bagong biling sasakyan dahil ipinagpapalagay na maayos ang kondisyon.
Pero sabi ng Department of Transportation, dahil marami nang may 5 taong warranty at 5 taong alaga sa maintenance ng kasa, iminungkahi nito sa Pangulo na gawing 5 taon na rin ang validity ng rehistro ng mga bagong bili. For the convenience nitong mga motor vehicle owners at motorcycle owners, no? At para maiwasan na rin po natin, hindi lang po yung mahabang pila, pero again, yung mga parang fixers, corruption, kasi diyan nagsisimula po lahat yan. Inaprubahan naman ng Pangulo ang 5-year validity ng mga bagong biling sasakyan sa ilang kondisyon. Sabi ng ating Pangulo is to ensure the roadworthiness ng ating mga itong bawang sasakyan. Kaya kami naman po sa DOTR, maglalabas kami po ng department order within the week. Sa ganun, we can ensure not only the roadworthiness, pero yung patakaran at panuntunan how to do it. Binabalangkas na ang panuntunan para dyan na inaasahang makakapigil sa katiwalian at makakabawa sa pasanin ng mga nagpaparehistro. Paglilinaw ng LTO, ang hinihintay nilang patakaran ay mapapakinabangan lang ng mga bibili matapos ito maging epektibo. Yun lang pong mga brand new na paglabas po nitong ating 5 years, yung pong magsisimula doon na mga lalabas na mga brand new na sasakyan. Ibig sabihin, kung nabili mo na ang sasakyan bago ipatupad ang bagong patakaran, magpaparenew ka ng rehistro matapos ang 3 taon at required dyan ang smoke emission testing. Sa mga sasakyan namang bibilhin kung epektibo na ang 5 taong validity ng rehistro, pinag-aaralan pa kung kailan itatakda ang roadworthiness check. Yun ang fina-finalize namin on the 4th or the 5th year para ma-check na. Pabor na pabor kami doon sa mga bago. Sana madamay naman yung yung kagaya namin yung lumang modelo. Kahit 3 years ulit, wag lang 1 year para makatipid naman kami. At saka ang dami kasi pag pumila ka ngayon, hindi agad nakukuha, babalik ka na naman. Sana kahit kami 3 years, sana kahit 3 years ulit. Pero pabor kami doon sa 5 years sa mga bagong lalabas ngayon. Sana masama yung mga lumang modelo na kahit 3 years, maramdaman din po namin yung kaginawaan din ng pagpaparehistro kasi yearly mahirap talaga magparehistro, pabalik-balik ka. Minsan di kaya na isang araw. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.